Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo, liwanag ng Maria, ay ating po ay pinakahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay maging gabay ng mga kapamalaan ng Diyos at Kristo sa Panginoon Diyos at Kristo at simbahan sa pamamahala nito. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo mga mensaheng ito mula sa tema na babasahin ko po ang mensaheng ito mula doon sa bagong tipan ng mabuting balita ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Lucas Kabanata 12, talatang 42 yung mga mensahe. Tumugon ng Panginoon, sino nga tapat at matalino? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, talatang 14. Ito po ang mensahe. Tinanong din siya ng mga kawan, huwag kayong manghingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masaya na kayo sa inyong sahod. Ulit po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 16, talatang 10 at hanggang 12. Ito po yung mensahe. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaki. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan sa libutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo magkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo na talagang para sa inyo? Tuloy po natin sa mga tagagawa. Sa gawa, Kabanata 2, talatang 44. Dito po ang mensahe. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian. Pinagbilan na ito at ang pinagbilan ay pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Patuloy po natin sa mga taga-Kolosas. Kabanata 2, talatang 10. Ito po ang mensahe. At dahil sa inyong pag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Ito po ang salita at mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula dito sa tema na maging gabay ng mga kapamahalaan ang Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, hindi ng simbahan sa pamamahala nito. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Dito sa inihag niya sa mabuting balita na nais niya yung mga kapamahalaan, kayo ay magpagabay. Lalo na yung mga nanunukulan, kayo ay magpagabay sa ating banal na Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo. Ang ating pamahalaan ay magabayan ng ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon sa Kristo. At dapat yung lahat ng mga pamahalaan, sila ay magpasailalim sa ating banal na Panginoon sa Kristo sapagkat ang Panginoon sa Kristo ang itinalaga ng Panginoon Diyos para maging tagapamahala niya o siya ang sakop niya ang lahat ng mga kapamahalaan o siya ang magiging pinamamahala niya sa lahat ng kapamahalaan. Pagdating ng takda ay gagawin niya yan. Kaya dapat ang lahat ng mga kapamahalaan ay magpailalim sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos na dapat nagawin ng bawat mga kapamahalaan. Gayunman, bawat mga kapamahalaan ay may kanya iba't ibang ginadala mga relihiyong paniniwala at may iba't ibang mga pamamahalang ginagawa. At ito ang gabay nga ng ating banal na Panginoon Diyos. Magabayan kayo ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, kilalanin nyo ang Panginoon sa Kristo. Bilang dapat na kayo sa Kanya. Sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. At ito ang ibang mga partikular na gabay ng ating banal na Panginoon Diyos sa bawat mga kapamahalaan. Kung paano kayo mamamahala. Kung kayo sa inyong pamamahala, ganito dapat mamamahala. Dapat, pagdating ng inyong pamamahala, impisito na pagpapairan ng kaayusan, huwag nyo itong sasamantalahin. Huwag kayong aabuso sa inyong pamamahala. Huwag nyo gagamitin ito para ito ay pahan. Ang inyong tungkulin saan mang opisina ng pamahalaan, huwag nyo gagamitin yan para kayo ay pagkakitaan nyo, gamitin nyo yung tungkulin, yung authority, para kumita kayo ng pera. Lalong-lalo na kung in-set up o pamamaratangan ninyo ng hindi totoo, ang isang tao para lamang kayo ay
pagkaperahan nyo siya. So huwag nyo gagawin yun at iba't ibang uri ng mga pang-aabuso ng ating pamahalaan. Kagaya rin, sinasabi ng Panginoon Diyos, yung mga kapamahalaan kayo yung mapagkakatiwalaan dapat. Yan. Dapat ang pamahalaan generally yung mapagkakatiwalaan kayo. So in English, be transparent, be accountable. So dapat, mapagkatiwalaan yung ating mga nanunungkulan sa kapamahalaan at hindi kayo dapat magdadaya sa inyong panunungkulan. Paano kayo magdadaya sa pamamagitan ng korupsyon? Yung pondo, gagamitin nyo sa pansariling kapakanan para sa mga kakilala. Hindi nyo dapat gagamitin yan sa mga maraan na ganyan. Kundi ito ipaglilingkod ninyo doon sa bawat mga dapat na balangkas ng bawat mga opisina o paglilingkod na dapat nyo ipaglingkod sa mga tao. Yan. Yan ay mga dapat na generally yung mga pamahalaan dapat ganyan kayong mamala at yun na may malinaw sa illegality and sa simpleng mabuti, di ba? At igabay din ng ating banal na Panginoon Diyos. Na yung sa from the simple good na not abuse, hindi dapat mananet up. But yan ay matinding gabay din ng ating banal na Panginoon Diyos sa mga kapamahalaan. Hindi niya gusto na kayo ay dapat kayo mga mahalan na accountable. Makatotohanan, kayo mahalan di kayo dapat sinungaling. Sapagkat napakabigat lalo na sa peace and order at sa hustisya ang magiging makatotohanan. Sapat kayo kung hindi makatotohanan, ay malaki ang problema kapag inequality of justice. At yan ang pumamaratang na hindi totoo, hindi kayo nagiging makatotohanan, hindi kayo nagiging transparent, at hindi kayo napagkakatiwalaan sa iba't ibang mga bagay sa inyong panunod. Dapat mapagkakatiwalaan. Sa peace and order, hindi kayo mananamantala, sasaktan nyo yung mga tao, iniscouring, mga ganon, abusuhin nyo na, papatayin nyo, yan, hindi nyo dapat gagawin yan. Sa mga manang na tayo ng Diyos yan. Nais ng Diyos ay yung mga tao ay inyong pahalagaan ng buhay. So kung magitan, mula doon sa pang-ekonomiyang pamumuhay, dapat ay yan ay inyong matutugon ng ating pamahalaan. Dapat ang ating pamahalaan ay yung Korean authority ay nagagampanan nila yung mga mamamayan nila ay hindi magugutom ang kanilang mamamayan. At ang bawat isa ay magsasalo-salo dito sa biyaya ng mundong ito sa bawat sakop ng mga kapamahalaan. Halimbawa sa bansang Pilipinas, the subduing of Philippines should be fair distributed to all. Wala magugutom dapat sa Pilipino. Yan ay dapat na gagawin ng ating pamahalaan. So ano pamamaraan para hindi magugutom mga Pilipino? Para may pamahagi mo yung mga pagkain sa lahat. Aside from, syempre, for the pangangalagaan mo, diba, agri, production, yan. Para hindi magutom mga Pilipino. Compromise naman, how about ang individual para mga bahagi wala ng trabaho? Wala namang tirahan. So, pangunahin din na hindi lamang yan sa economic life ang paggabay ng ating kapamahalaan sa lahat, kundi sa pamamagitan na ibibigay mo at tutugunin mo yung buong karapatan ng bawat mga tao in subduing the blessing of God. So, kung tutugunin mo ang karapatan ng lahat para makapamuhay ay sa ating modernong interpretasyon ng human rights o karapatan ay mula doon sa gabay ng ating Panginoon Diyos, bibigyan mo ng trabaho, bahay, lupa, yung bawat mga may para makapamuhay sila, i-distribute equally yung biyaya ng Diyos sa bansang yan. So, ganun dapat tutugunin ng pamahalaan ng mga nunungkulan, ganun sila dapat tutugon sa kanilang pamamahala ng mga pangangailangan ng mga tao. Ako, para ma-distribute nyo equally yan, yung ating subduing of this country and all over the world, sa bawat mga bansa. At so far, yung karapatang mga tao pinatupad yan sa buong mundo, sa yung mga bansa noong 1945 pa lang, patapos yung pangalawang digmaan. So kaya hanggang ngayon ay yung pagpapatupad na yan, hindi pa rin fully na-realize yan sapagkat kahit ang bansang Pilipinas, hindi lubusan na napapatupad yan. Kaya unti-unti nagkaroon ng ating mga bansa. Kaya dapat yung bawat mga bansa ay kanilang malubos na maipatupad yung karapatang pantao. Sa ganyan, ay makapamumuhay ng ayon sa karapatan yung bawat isa. Peace governance na ipamumuhay ang dapat. Yan ang gawin ng ating Panginoon Diyos sa lahat. Mula doon sa isinagawa ng mga apostol noong unang panahon. Nagkaroon sila ng sharing of all
the property kasi nga sila sa isang sa reliyon, sila lang. But kung gagawin natin yan within the governance sa isang bansa, karapatan. So ngayon yung mo ay babahagi mo yung mga lupa roon ayon doon sa karapatan. Trabaho, yan. Kaya pabahay, lupa bahay, yan, bibigay mo yan fairly. Bibigay mo doon sa mga tao. Bibigyan mo maayos sa trabaho and equally live good with that from that thing. Kagaya ng isa na buhay nun. Through the human rights. Yun ang kasimple interpretation nun na dapat gawin ng ating pamahalaan. So dapat yan ay pangunahin na gagawin ng ating pamahalaan na gabay ng ating banal na. So yun. At kayo yung mapagkatiwalaan nga dyan sa inyong tungkulin. Hindi lamang doon sa punto na binibigay kung paano kayo manunungkul at kung paano kayo magpapatubad ng batas na dapat fair to all, na subduing na ganyan na ipapatubad yung karapatan. Hindi, ang nakikinabang ilan at gagamitin yung persa ng pamahalaan para pakinabangan yung ilan. Kaya kagaya sinasabi na pagkatiwalaan ka, ang gagawin mo, sasamantalin mong gulpin, abusuin yung iba bibigyan mo ng trabaho, iba bibigyan mo ng kayamanan ng bansang ito. Hindi dapat ganon. It should be equally from the human rights, dapat. So sa gayon ay makapumuhay ng patas ang bawat mga Pilipino, ang bawat mga tao sa buong mundo kung aayunin mo sa karapatan. So wala maghihirap kung ayon sa karapatan. Siguro ito'y alam ng ating mga kapamahalaan at bawat mga kapamahalaan kung kanilang tutugon dyan ng maayos. At kaya na magawa pa yun ng higit pa dyan kung marunong magsikaw at magkakaisa ang bawat isa sa pagpapayang ng karapatan. So this is the thing na dapat gawin ng ating mga kapamahalaan in good governance. So yan, mula doon sa kanilang pagpapayang ng kapayapaan, tutugon nila yung karapatan ng tao, yan. Sa pagtugon nila karapatan naroon yung pangangalaga mo ng buhay, pangangalaga mo ng pang-ekonomiya, ang karapatan, yan. Ekonomiya, politika, social, civil, everything is under na ng karapatan ng tao. So kaya dapat yan ay pangunahin at matugon for that na ang tao ay makapumuhay ayon sa karapatan. So sana yung ating pamahalaan ganyan makapamamahala at iba't iba pa na mga gabay ng ating banal na Panginoon. So upang ating pamahalaan ay maging mahusay sa pamamahala nito para maging mahusay at makatulong ito sa kanyang authority, yun ang inyong dapat na pangunahin na dapat na inyong matutugon sa inyong mga nasasakupan. Abide the human rights. At yan ang mga gabay na dapat na tandaan ng ating mga pamahalaan. Siyempre, accountable, huwag kang aabuso, ipatupad mo ang karapatan ng pantao, that's the primarily na gabay ng banal na Panginoon. At marami pa. Yan. Malasakit natin sa pamamahala at paano gawin. Kaya yung mga tao ay suportahan ang karapatan ng pantao upang yan ay mapangyari, ma-realize. Kasi kung papatupad, hindi naman susundin ng kakaproblema rin. At magagamitan ng kapangyarihan ng pamahalaan to abuse human rights. So, hindi pa dahil naman yung bahagi. Yan. Ganun. Meron din walang bahay, meron din nagkakaroon ng bahay, trabaho, yan, mga bagay. Marami nasasamantala. So, yan. So, para walang masamantala, sumunod sa gabay ng ating mga Panginoon. So, muli, sana nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelism sa inyong spiritual na pamumuhay, yung ating mga nasakapamalaan. Yung mga dyan at kayo magkaroon ng kaligtasang spiritual kung kayo ay makatutugon. Kung matutugon nyo at masunod nyo ang Panginoon Diyos sa inyong pamamahala, hindi lamang kayo makapamamahala ng mabuti. Kundi mayroon kayong kaligtasang spiritual sa inyong mahala bilang gabay ng ating mga Panginoon dyan. O, ang pamamahalang yan ay maipamamahalan nyo nga ng mabuti. And then, this is the particular good that na kinakailangan nyong ipamahala sa inyong pamamahala. Implementing it, you need to, yan yung tama ng panuntunan na gagawin ng ating mga pamahalaan, ang nasa pamahalaan. So yun, at muli ay sana tayo ay patuloy na magabayan ng ating banal ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilagro sa pagbabagi ito ng Bible, ng mabuting balita mula dito sa ring pagbabagi ng The Bible Evangelism. So maasa tayo na tayong palaging gabayan ng kaliwanagan ng Banal Santa Maria, maliwanag at gayon din yung pamahalaan at mamahala sila ng mabuti at magabayan sila ng ating banal na Panginoon. Yan. At tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual. At higit sa lahat, siyempre, mga nasa pamahalaan, palagi kayong makinig ng gabayan ng mabuting balita
upang inyo matugon ito, upang maisabuhay ninyo sa inyong pamamahala. Maiangkla nyo sa inyong pamamahala ang gabay ng ating banal na Panginoon Diyos. Lalo kapag bibigay sa inyo ng mabuting pamamahala at kaligtasan ng inyong spiritual. Yan. At doon sa interpret unity, patuloy tayo mag-aisa dyan at unawain natin ang ating mga reliyon. Sa gayon ay yung kapayapaan at maiwasan yung hidwaan, digmaan, karahasan. Sa hindi magkakaunawa ng mga reliyon, hikayat sa mga bansa, mga lahi, mga grupo ng labanan sa iba't ibang paningin. Tapos, kung may kapayapaan, may pagkakaisa, maging ehemplo. Unity in peace, unity in peace, maging ehemplo sa mga bansa, mga organisasyon, mga lahi. At doon sa CBCP, Vatican Church, baliwanaw, at patuloy nyo mapagbuklod ang sangkatauhan mula sa Pilipinas sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoong Jesucristo at magbuklod. Sa ating munting nakayanan dito sa The Bible Evangelization, patuloy tayong maay na banal na Santa Maria sa pagbabahagi ng mabuting balita at patuloy nating mapagbuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoong Jesucristo at mabuting balita. At yung mga kapamalaan, gagabayan kayo ng banal na Santa Maria at matugon nyo yung kayo ay mamahala ng mabuti, matugon nyo yung karapatan at kayo magabayan ng mabuting balita. Yan. At doon sa aming lokal na pamalaan, magabayan kayo ng ating banal na Santa Maria, maliwanagan kayo, mga pamahala kayo ng mabuti mula doon sa enforcement. Mamahala kayo ng mabuti, patas, diwasan yung maksong. At doon sa aming parokya dito sa aming lugar sa Infanta Quezon, magabayan kayo ng maliwanagang kinibarihan, patuloy nyo mapagbuklod yung mamamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoong Jesucristo. At kayo mag-initiate din ng pagkakaisa ng mga reliyon sa ating lokalidad upang sa gayon ay maiwasan yung mga hidwaan, labanan at hindi magkakaintindihan sa mga reliyon. Magandang hapon sa inyo lahat. Sumayin nyo ang ating banal na Panginoon, Panginoon Jesucristo at banal na Espiritu Santo at ang kaliwanagan na palaging mabay sa ating lahat, sa inyo mga tahanan. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.